sa mga kalapit na establishmento sa Vatican, nagkagulatan daw ng magbuga ng puting usok ang Sistine Chimney makalipas ang ika-4 na pagboto ng mga kardinal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Nagtakbuhan patungo sa St. Peter's Square ang mga Katolikong ito. Ilang oras silang nakaabang sa paligid para sa ikalawang araw ng conclave. Pero hindi inasahan ng marami na puti na ang lalabas na usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Karamihan, nais makalapit man lang sa tapat ng St. Peter's Basilica para masilayan at mabasbasan ng bagong Santo Papa. Habang ang iba, nagtiyaga na lang manood at nag-abang sa widescreen na nakasetup sa paligid. Ang iba, naglabas ng binoculars. Ang karamihan, syempre cellphone. Marami sa mga nag-aabang, pawang turista o namasyal lang sa Roma. Kabilang ang mag-anak na ito mula Austria na nagbabakasyon lang sa Rome kasama ang 1-year-old nilang anak. The feelings here unbelievable. I pray for my family and for my daughter Magdalena. Ang isang Pinoy na nakilala natin dito na nagtatrabaho, naglaan daw talaga ng oras para manood sa magiging resulta ng conclave. May mga film din na nag-pilgrimage lang doon, kaya masaya silang personal na matunghayan ang paglabas ng bagong pope sa balkonahe ng basilika. Maamo ang kanyang mukha, the way I look at him, and he looks like he's a very humble priest. I don't know him personally, but I am praying for him that he's going to put the name of Jesus in every heart, in every mind, because we need Jesus in these difficult times. Pope Leo XIV ang napiling pangalan ni Robert Prevost. Siya na ang 267th na Santo Papa at kauna-unahang Pope mula sa North America, partikular sa Estados Unidos. Bagamat mayroong Peruvian nationality, ipinanganak si Robert Francis Prevost sa Chicago, Illinois noong 1955. Dito siya unang nanilbihan bilang sakristan at na-ordain bilang pare noong 1982. Sa edad na 30, lumipat si Prevost sa Peru kung saan siya naging Augustinian missionary. Sa Peru rin siya kalaunan naging obispo. Nakilala si Prevost sa kanyang pagtulong sa mga nasa laylayan. 10 taon din siyang nanilbihan bilang lokal na parish pastor at teacher sa isang seminaryo sa siyudad na Trujillo. 2023 nang maging arsobispo si Prevost. At sa loob lang ng ilang buwan, itinalaga siya ni Pope Francis bilang kardinal. Bukod sa siya ang pinili ni Pope Francis bilang bagong prefect ng Dicastery for Bishops sa Latin America, nakikitang maitutuloy niya ang mga nasimulang reforma ni Pope Francis sa simbahang Katolika. Hindi raw kasi nagkakalayo ang kanilang pananaw pagdating sa mahihirap, migrante at pagdating sa kalikasan. At ngayon bilang Pope Leo XIV, inaasahang pananatilihin niyang bukas ang pinto ng simbahang Katolika sa lahat at mangunguna sa pagbibigay ng pag-asa sa mundo. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.